Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our second reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang mapapanood po natin sa second reading of the day. Ayan, balasahin muna po natin maigi itong ating baraha, no? Para makita po natin kung ano po ang gagawin natin o makikita natin, no, sa ating baraha ngayong second reading of the day. Kamusta po kayo? I hope napanood nyo na po yung first, second, third, and fourth reading kahapon at yung first reading kanumalon dito sa ating second reading of the day. Basahin lang po natin maigi. So, pili na po tayo ng 20 cards, no? Pili na po tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, hiwalay muna po natin. Ngayon po tayo po ay magbalasa ulit para sa ating 10 cards naman ulit. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, tingnan na po natin. Diyos ko, sa second po nyo cards nyo, this is all about anger and argument, no? Unang cards pa lang talaga makikita mo na panay away po sila ng kung sino man ang kasama nito ngayon, kung sino man po for those of you na may third party, makikita niyo po na ang person na to at ang third party ay panay pagdidiskusyon na, no? Kung dati po sila ay sweet-sweetan, ngayon po ay nagsisimula na po nilang makilala ang ugali ng isa't isa, ang baho ng isa't isa, ang totoong kulay ng isa't isa, no? Ayan, no? Disappointed po siya. Ano ba itong mga cards mo? Disappointed po itong person na to at sa nakikita ko po ay naiisip ka niya ngayon, naiisip niya na naku, nasa tamang tao na ako, pinalagpas ko pa, no? Nasa tamang tao na ako, parang ang ginawa niya pa na nasa tamang tao na siya, parang ang ginawa niya pa ay pinalagpas ka niya, no? Kaya nasa tamang tao na siya, nagkamalas-malas pa siya dahil pinalitan ka ba niya o dahil sa hindi pa po siya nakontento sa'yo. Kaya ang buhay niya ngayon, ayan, no, sabi po dito ng cards nyo, this is about greediness, no? Wala kang kasing kakontentuhan, no? Parang yan po yung sinasabi sa kanya ng baraha. Kaya ngayon, lagi silang nag-aaway at isa pa sa pinag-aawayan nila sa nakikita kong may disappointment kasi siya. Baka nararamdaman din talaga ng third party o ng third person nyo, ng person nyo, yung third party nyo is hindi po ikaw nakakalimutan ng taong ito. As a matter of fact, gusto na po nito mag-give up po
overwhelmed po siya sa mga bagay-bagay at gusto na pong mag-give up ng taong ito, no? Sa totoo lang, disconnected po siya. Meron po ako nakikita dito na itong taong to ay disconnected po sa buhay niya ngayon. At disconnected din po siya sa mga tao po sa paligid niya. As a matter of fact, ito pong taong to ay nakakaramdam ngayon ng para po siyang hindi niya po trip lumabas, hindi niya po trip kumausap ng kahit sino, at pakiramdam niya po wala siyang kagana-ganang makipag-bonding, makipag-socialize sa ibang tao. Parang ang feeling niya, mas gusto niya pong mag-isip, mag-isa at tumunganga na lang, no? Parang, kasi po parang plastikan din ang pinapakita niya na kunwari okay siya, masaya siya, but the truth is hindi po siya happy. Hirap na hirap siya. Ayan ang napalaan niya. Yan o. Ayan po yung napala niya sa buhay niya. So nakikita ko po dito, umaasa pa po ang taong to na someday madadaan ka niya muna sa pakikipagkaibigan. Kunwari, madadaan ka po muna niya sa mga patsaring-tsaring, no? Na feeling niya po kaya ka pa niyang i-win back, no? Feeling niya kaya ka pa niyang i-win back. Feeling niya kailangan niya lang po na umayos sa ngayon, ano? Kasi ayan, no, ang dami niya pong group conflict, kaya naiisip niya, frustrated po siya, nakaka-frustrate daw po yung mga nangyayari ngayon sa kanya. Loss of balance, very disorganized. Ang tao pong ito ay disorganized sa ngayon, ano? Siya po ay nakakaramdam ng matinding pag-iisip, no? Nagkakaroon po siya ngayon ng clarity, or improvement sa kanyang utak, no? Na dati talagang feeling nito halos i-blame ka, isumpa ka sa lahat po ng mga nangyayari sa buhay niya ngayon. Pero ngayon po kahit pa paano nakakaramdam po siya ng clarity na ikaw pa rin ang pinaka magandang nangyari sa kanya. Ngayon po lack of direction, conflict, wala po siyang direction sa ngayon. Sa ngayon po siya ay nakakaramdam ng feeling niya po ay weakness, no, or manipulation. Kahit po sarili niya minamanipulate niya po. Bakit? Para po maisip niya na okay lang siya, kaya pa yan, no? Pinipilit niya pong ilagay sa isip niya na okay lang siya, at pinipilit niya pong ilagay sa isipan niya na siya po ay maayos at aayos pa sa mga susunod na araw. There is this lack of resources. Ang taong to ay nakakaramdam ng matinding pagiging unstable sa mga oras na to. Siya po ay nakakaramdam na hindi po niya kakayanin pa yung mga susunod sa buhay niya, no? Kung meron pa daw po sa kanyang kamalasan, hindi niya po kakayanin. There is no motivation sa taong ito ngayon. Wala po siyang motivation. Talagang hirap na hirap to ngayon. Talagang uninspired siya, no? Yung mga ginagawa niya po ngayon, technically, sa kanya po ay nakakaramdam po siya ng matinding selos, matinding insecurity. Ang tao pong ito ay nakakaramdam ng pagkabagabag, pagkabalisa, aborido. Lahat po nararamdaman ng taong ito sa ngayon. Kahit po anong sabihin nito, ipakita nito sa social media, siya ay masaya, wala siyang yung pagsisising kahit konti, no? Pero hindi po yan totoo. Ayun, no? Wala po siyang right choice. Very confused po ang taong ito, at sa nakikita ko po ay hindi po siya, ayun, sa nakikita ko po wala pong matinong parang feeling niya wala siyang matinong nagawa, wala siyang matinong naging desisyon. Hindi niya daw po pinag-isipan ng bongga yung kanyang mga desisyon,
o pinag-isipan ng malalim ang bawat desisyon. Naging bara-bara siya, na-excite po siya masyado kung ano po yung offer nitong isa, kung ano po yung magiging buhay niya dito sa isa. Feeling niya there's spark, para po siyang nakaramdam ulit ng fairy tale, no? Nung pakiramdam niya, yung fairy tale niya po ngayon naging horror, no? Naging horror po talaga, kasi po akala niya po na may spark, may horror, may spark, merong kilig factor, no? Pero ngayon po nakita niya na horror at adventure at action pala itong pinasok niya, no? Kaya ayan, ano, sobra po siyang fatigue, ano, sobra po yung kanyang exhausted po siya sa mga bagay-bagay. Very ano po siya, no, yung over fatigue po siya sa kanyang isipan, mentally, emotionally. Talagang hindi po ito magpapatalo. Talagang sa nakikita niya po ay talagang pagod na pagod siya, at nagkaroon po siya ng self-pity, no? Siya po ngayon ay nakakaramdam ng matinding self-pity dito po sa kanyang sitwasyon, no? Parang nakita niya na ang lungkot pala ng sitwasyon niya, at sa nakikita niya there is this false success, living beyond means, no? Parang pinapakita niya na okay siya, na wala siyang problema, na okay yung buhay niya, but the truth is hindi pala po, no? Para po siyang tinamaan ng lintik sa buhay niya, at talagang ngayon niya nakikita na sinayang niya po kung ano man ang samahang meron kayo. Hay, nakakalungkot ang mga hula ko from first to second, pero minsan may part dito na natatawa ako, kasi natatawa ako sa mga iniisip ng person nyo sa ngayon, ano? Talagang ayan, may resentment po siya and desire to reconcile. Gusto niya po, may resentment siya, meaning kahit paano naisip niya na ano ba to yung inisip kong, yung inisip ko na fairy tale, no? Adventure action pala at horror, no? Kumbaga, hindi niya in-expect na yung buhay niya ay magkakasira-sira, at yung buhay niya ay talagang there is this lack of commitment, no? Greediness, laziness. Talagang ang pakiramdam niya po dito somehow ay naging magulo po yung buhay niya, nawala ng direksyon. Hindi po siya makalapit sa'yo kasi iniisip niya po kung i-reject mo daw siya. Gusto niya po manigurado na pag lumapit siya sa'yo, hindi siya mapapahiya, no? Pwede mo pong patawarin itong person na to, pero wag niyo pong kakalimutan na minsan sa buhay mo ay nasaktan ka po nito ng sobra. Masaklap at masakit po ito, no? Dahil kahit ngayon anong pagsisisi niya, ay wala po akong nakikita dito na gagawa pa siya ng action agad-agad, because there is this tension sa kanyang pag-iisip, no? Nagkaroon kayo ng broken communication, na wala po ang communication nyo. And so far, sa nakikita ko, talagang dinibdib niya din naman po ito. At talagang yung separation nyo na sinisi niya sa iyo noon ay, ayan, no, naiisip niya na po na kasalanan niya. Very depressed ang taong ito sa ngayon. May depression po siyang nararamdaman, and to tell you honestly, hindi niya po alam kung paano siya makakaramdam ng pagbabago sa buhay niya, na hindi na po siya magiging depressed, hindi na po siya magiging malungkot, pero ayan pa rin po ang realidad na hinaharap niya. May stress po ang taong to. There is this stress and burnout. Hindi niya po alam kung paano daw po niya gagawing maayos ulit ang buhay niya, dahil sobrang stress na siya, at gulong-gulo, aborido. Hindi niya alam ano ba daw ang makakapagpasaya sa kanya ngayon. Parang wala po siyang naiisip na sasaya ang buhay niya sa mga susunod na panahon. There is this confusion, no? Talagang boredom, confusion. Talagang ang Ace of Wands in reverse is all about boredom, no? Bored ka na sa buhay mo. Kaya feeling mo gusto mo rin ng ibang mundo.
out of this, no? Parang gusto mo na out ng panibagong mundo, gusto mo nang mawala ng stress. So talagang feeling ko po, no, talagang itong taong to ay talagang makakaramdam hanggang sa susunod pa na panahon ng boredom, no? Talagang may pagka-boredom at hindi niya na po yan maiiwasan. And for your last card, there is this leaving home, making decision. Talagang pinagsisihan niya po yung pag-alis niya sa'yo. Pero sinasabi ko po sa inyo, medyo matigas ang mukha nito, mataas ang pride at mataas din ang ego. So yan po ang nakikita ko talaga sa mga susunod na buwan sa buhay niya, magiging malungkot po ang taong ito. So that is your second reading of the day today. No, nasa tamang tao na siya, lumipat pa po siya sa iba at nagkamalas-malas ang buhay niya. Yung inaakala niya pong fairy tale na pinagpalit niya sa'yo ay naging horror at action. Ako. So that's it for your second reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below and click the bell para lagi po kayong updated sa ating mga latest videos na na-upload natin. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yun ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That is my only official and legit FB account. Ayan. Maraming pong salamat sa inyo at nilabas ko din po dyan ang fake account ng Lady Elena na kung saan po ay makireport nyo po yan sa kanyang messenger at sa kanyang Facebook account, no? Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. And sa mga nagtatanong po kung ako daw po ba talaga si Karen Davila, hindi po ako si Karen Davila, no? Hindi po ako yan. Siguro nga po, kaboses ko lang po yan, pero hindi po ako si Karen Davila. Maraming po salamat. And to all my ever loyal, solid, and faithful Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Thank you for not skipping ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Ano? Para lalo pa po tayong makatulong sa ating mga lolos and lolas sa daan. No? Yan po ay ating ginagawa every Christmas, birthday ko, or first and second, first is maybe Thanksgiving, and yung huli po ay tingnan natin kung ano pa po ang magiging okasyon para tayo ulit ay makashare sa mga lolos-lolas natin. Okay? Maraming salamat po. And God bless you all. Okay? See you. At wag po kayo malulungkot. Ako po ay magbabalik sa third reading of the day. For the meantime po, kayo po ay mag-enjoy, mag-relax sa araw nyo because you have to wake up and do 3 things that will make you happy. Prioritize yourself, be grateful that you are still alive, and love yourself because loving yourself po talaga is the best love of all. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. I love you and God bless you all. Bye! May update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, i-insensohan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert.
Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, paki-report po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari. Ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan nyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.